Magandang araw, Bayang Pilipinas. Bayang punong-puno ng balita at mga haka-haka. Ito po ang inyong kabakas, Kokoy Alano. At tayo po'y magkikwentuhan sa loob ng mahaba-habaring oras. Dahil napakagaganda po ng mga balita ngayon. At ito pong perlas ng silangan. Ang bayang siksik at liglig ng mga balitang napapanahon ang atin pong sesentrohan ngayon ng kwentuhan natin. Alam niyo po itong mga balita hinggil dito sa Pogo, ito pong sina Cassandra Leong na ngayon po ay nandoon sa St. Luke's Hospital dahil sa dami na nagtatanong. At talaga namang ito'y pinuruhan ng husto, abay bumaba po talaga ang blood pressure eh. Tumaas ang sugar, bumaba ang blood pressure. Delikado po yung ganon. At yan eh, sakit na maaaring ikautas na isang tao. Okay? Kasabay pong dumating nito sa ating bansa. Dahil nahuli nga po sa Indonesia eh. Ito pong si Sheila Guo na ngayon ay nagsasalita rin doon po sa Kongreso o sa Senado. At marami pong inilalahad dito at malamang na ito ay dahil nabibingit daw ang buhay katulad ni Alice Goo na doon po sa Indonesia ay sinundo po ng NBI, ng DILG Secretary natin na si Benhar Abalos III at ang PNP Chief natin. Sinundo hindi sila humuli. Sinundo na lang, kayo naman oo. At siyempre, dahil sa mga balitang ito, saan ho ba patungo? Ano ho bang hahantungan itong istoryang ito? Hinggil dito sa Pogo na napakarami pong hiwagang nangyari. Meron pong mga krimen na talagang karumal-dumal. May mga nautas ang buhay, meron pong binugbog, meron pong ginahasar yan at napakarami po ng kwento. At ito ay kaya nabuo dahil lamang sa pagkakabisto. Inuulit-ulit natin yan. Nabisto po ito dahil sa isang Vietnamese na nakatakas. Abay, ang pinag-umpisahan po nito ay isang takas na nagtatrabaho doon sa Pogo na binugbog. Pagkabugbog ay lumundag sa bintana, umakit sa pader, at ito po'y nakapagsumbong hinggil sa nangyayari dyan po sa Banban, Tarlac. At lumagana po ang balita hanggang sa ito ay umabot doon sa Lucky South 99. Lucky South 99 po. Ang usapin ngayon na talagang siksik sa mga intriga. Diyan po sa Porac, Pampanga. Ngayon, ito po ay lahat ng balikan, lahat po ng baliktaran ay nangyayari. Sumabay po ito sa Pogo. Hindi natin malaman kung ito ay planado o nagpapakabida rin itong mga bumabaliktad. At ang mga nangyari nung panahon ng kung saan ang presidente noon si Digong Duterte, na napakarami pong bumaliktad nung araw At yung mga bumaliktad, ang ipinahamak nito, walang iba kundi si Laila de Lima, na dating Secretary of Justice at naging senador. Ito pong si Laila de Lima ay mainit ang dugo rito ni Pangulong Duterte noon. Pangulo pa si Digong Duterte noon Mainit ang dugo nito dahil nung ito po ay Commissioner ng Human Rights, doon sa Commission on Human Rights, siya po ang commissioner dito, inimbestigahan ito yung war on drugs doon sa Davao City, na kung tawagin Davao Death Squad. At pinagplanuhan pa raw itong tudasin doon sa Davao Ayon po yan doon sa bumaliktad na si Matubato. At itong si Las Cañas na dating pulis at dati pong miyembro rin ng mga DDS. At yan handa raw silang tumistigo doon po sa ICC,
kung sila itatawagin. Alam naman natin na ito po ang usapin kung bakit nininervyos pati itong si Bato de la Rosa na senador at si Bongo. Kasama sila sa listahan. Ito po ay nagsimula doon sa pag-testimonya na ginawa ni na Kerwin Espinosa, JB Sebastian. Sumalangit nawa, natodas po yan dahil sa COVID daw. Okay? At si Herbert Colanco, natatandaan niyo po ba yung ang resibo? Attorney, ang resibo. Di ba? Hinahanapan ng resibo. Patotoo na siya raw nagsuhol. Hindi ba? At yun hong boyfriend nitong dating senador, dating Justice Secretary, at dating Commissioner ng Human Rights na si Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Sabagay, inamin naman talaga ni Senador Laila de Lima na talagang nagkaroon sila ng ugnayan nito si Ronnie Dayan. Ang sistema rito kay Ronnie Dayan, ang daming iniistorya, di ba? Sa selos niya doon sa isang lalaking bodyguard. Ito po ay kung ano-ano sinabi. Nakarating pang ang usapin sa saging na saba. Di ba? Sa banana cue. Diyos na mahabagin. Di ba? At nakulong nga itong si Laila de Lima. Nakulong ng 7 taon. At matapos ang 7 taon, dahil bumaliktad din itong mga kinuha nilang testigo, yung mga kasama niya sa NBI, na di umano ay tumanggap po ng pera mula po doon sa Bureau of Prison, doon po sa Muntinlupa, yung mga drug lords doon, nagbibigay daw ng pera. Bandang huli, wala namang ebidensya, puro kuno-kuno, kaya ito pong si Laila de Lima ay napawalang sala. Anyway, mga kababayan natin, ito ay sa panahon nga po ng ating Pangulong si Digong Duterte. At ito po ay ngayon ay punong-puno ng pangamba dahil iniimbestigahan nga po yung DDS yung Davao Death Squad na lumagana po yan ng Pangulo na siya. Yung DDS po ay mayor pa siya nun sa Davao City at naging war on drugs na ngayon po ay iniimbestigahan ng ICC dahil libo-libo po ang namatay May 30,000 mantakin mo yon 30,000 doon sa kuno-kuno. Pero ang maliwanag dyan, ayon sa mga testimonya ng makatotohanan, mahigit 2,000 yung mga rehistrado o naka-vlog. Nandoon po sa kanila pong logbook. Kaya mga kababayan natin, kinakabahan din itong si Senador Bato de la Rosa. Itinuturo po ito ng mga ni Las Cañas. Itinuturo po ni Matubato. Kaya todo tanggol naman siyempre si Robin Padilla. Diba? Intriga. Siyempre, dabarkads Tatatlo na nga lang sila natitira doon sa partido nila halos na. Ika nga medyo mabigat. Mabigat. Marami pa miyembro pero ito mabigat ito. Si Bato de la Rosa, si Bongo at si Robin Padilla. Kaya mga kababayan natin, ibalik natin sa usapang baliktaran. Ito po mabigat ngayon ang bumabaliktad May dating pulis na ito po ay nakasama pa sa listahan ng drug lord daw ito. Hanggang sa pinasinungalingan nito si Lieutenant Colonel Lovie Espinido. Natatandaan niyo po ba yon si Lovie Espinido? Ito po ay sumumpa sa harap ng Diyos talaga na siya po ay walang kinalaman sa droga at actually mapalaban nga raw siya doon sa Osamis sa mga drug lords doon. Siya raw po ay ipinlanong doon patotodasin
nakapanangga lamang at talagang matunog na kesyo siya daw po ay isasakripisyo doon. Ibig sabihin, ang kanyang pong testimonya na itong mga namatay roon sa Osamis ay malapit dito po kay dating Presidente Digong Duterte. Anyway, yan po ay iniimbestigahan pa. At nitong kamakailan, ito pong si Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. O hindi ba dahil doon sa magnetic lifter. At ito kung kailan siya ay nagdiin dito po sa isang Colonel Asierto na may kinalaman di umano dito sa shipments nitong magnetic lifter na punong-puno ng shabu, bumabaliktad. At sinasabing siya'y tinakot lamang, pinressure, kaya siya nagtestimonya doon sa Senado. Bahala na po ang husgado riyan dahil ito po ay nakakulong ngayon Sentensyado na po itong si Jimmy Guban dahil kasapakat nga raw doon sa shipments ng magnetic lifter. Maraming testimonya ginawa itong si Jimmy Guban hanggang sa yung mga mahiwagang 700 containers na nakalusot daw na walang dokumento. Although ito po may manifesto naman dumating galing sa barko Nailabas daw po ito na walang binabayaran. Siya po ang hepe noon sa Port of Manila at kasama po ng PIDEA na nagmo-monitor doon sa Manila International Container Terminal. Doon po sa Tondo. 700 containers. Bakit hindi ka naman lumapit sa commissioner mo? Na nitong bandang huli, talaga namang, siyempre, alam niya naman nagiging commissioner dyan sa customs Karamihan hindi naman galing talaga dyan. So, nag-aaral pa yan. Nag-aaral pa, pinag-aaralan ng kanyang trabaho. Dapat ito si Jimmy Guban na nagturo doon. Na mayroong 700 na nakakalabas na, di ba? Kaya ito malabo pa, okay? Yung Fernando Magdadaro, yan. Ito mabigat dito, tsaka yung Leopoldo Tan, na pumatay ng 3 inchik doon po sa Davao Penal Colony. Inutusan daw po ito ng kanilang warden para tudasin yung 3 Chinese na drug lords sa loob ng piitan. Ang sabi ng iba, ito raw po ay demolition jobs, di ba? Dahil nalalapit na nga po ang 2025 election At yung 2025 election, yan po ang tungtungan o barometro para po sa 2028 presidential election. Alam niyo po naman kung sino ang mabigat na contender dyan, kundi itong si Sara Duterte na Vice President ngayon. Marami rin naman sa wari ko pumopormang tumakbo na Pangulo. Masarap maging Pangulo Pero may bossing ka ng mga senador at saka mga congressman. Kita mo naman ng mga congressman at senador ngayon. Karamihan yung mga bumaliktad din ang pumapapel. Di ba? Baliktaran nga Ganyan po sa politika Tatandaan niyo po nung panahon ni matandang Marcos, yung Ferdinand Marcos Sr. Di ho ba? KBL ang partido niyan Yung iba nasyonalista. Pero nung manalo si Cory Aquino, na ang dalay PDP Laban Unido Party, kalahati po nun talagang halos nagsiksikan doon sa PDP Laban Unido. Kaya ang ginawa nila, pinalitan po ang partido ng LDP. Yan, para hindi naman halata na sila'y bumaliktad, bagong partido. Ganyan po ang politika talaga. Anyway, demolition job, ang sa pakiwari ko po, hindi demolition jobs Ito po'y pagpapatiwakal na ginawa na hindi nila sukat akalaing pagpapatiwakal. Yan. Dahil nga po sa love of country, pagmamahal sa kapayapaan, sa katiwasayan ng bawat isa, nauwi po talaga sa disaster, nauwi po sa malawak na krimen, kaya ayan. Hindi ba? Itong binabarubal ngayon, itong mga taga-mainstream media, ang dami-daming mga conclusion. Ito pong nasa sa kabilang
mamamahayag. Ay, alam niyo naman, uso ngayon social media, di ba? Yan kung anong mabasa ay gagawa ng conclusion, gagawa ng kwento. Anyway, mga kababayan natin, balik tayo. Yan, balik tayo. Ito pong si Harry Roque. Ngayon hindi po umattend doon sa hearing sa Kongreso. Hindi natin masasabing nagtatampo sa dati niya mga kasama. Dahil dati pong kongresista rin yan ng party list na kabayan. Kaya lang di ba, natadyakan, nasipa, natanggal pagka isang taon. Di natin alam kung bakit. Sa bagay, ito iniimbestigahan nga po, ba't bigla ito yumaman di ba? Wala naman siguro kinalaman sa pork barrels, di ba? Congressman Ron Salo. Yan. Anyway, mga kababayan natin. Pero ako nasisiguro ko rito, may kinalaman ito doon sa ginawa raw pambabastos. Isa yun sa ginawang tungtungan sa investigasyon doon po kay Laila de Lima. Anyway, mga kababayan natin, yan semi-conclusion pa lamang. Pero ang tingin ng marami, nag-self-destruct po Kusapong nagpatiwakal. Ang kanila pong pagkatao kumbaga sa sigaw nga ng kanyang mga katoto di ba? Pinapili nga ni Attorney Harry Roque yung kanyang ilan-ilan na sumalubong sa kanya paglabas niya doon sa kanyang pagkakakulong daw. Pagkakakulong ba yung pinatulog lang doon sa ilalim ng Kongreso dahil na-contempt sinalubong siya. Kaya ang sigaw niya itong aking pagkakakulong. Ito po talagang hindi na ako uurong. Ito pong grupo ng kadiliman. Kailangan iharap natin, labanan natin. Kaya ano pong itatapat natin dito sa grupo ng kadiliman? Nagsigawan po yung mga kasama niya. Kasamahan. Kadiliman at kasamaan. Hindi nila malaman kung sila ang madilim at sila ang masama. Di ba? Kaya nagtawanan na lang mga tao. Kulang sa rehearsal kayo naman. Di ba? Kulang sa rehearsal. Okay. Sino kaya ang babaliktad pa? Ito kayang ngayon nadakip doon sa Indonesia na ayon sa kay Alice Go, kaya siya nagparamdam na rin ng pagsuko. Meron daw banta ang kanyang buhay. Aba, pagka ang tao pinagbabantaan ng buhay, baka bumaliktad yan, di ba? Sabihin, ilahad-lahat. At kasama po itong Cassandra Ong na ito, magsalita na ng totoo. Dahil mistisong nagsasalita na po ng katotohanan, ito pong si Sheila Go. At willing din na mag-testify yung pong Wesley Go, na kapatid ni Alice Go, na boyfriend naman itong si Cassandra Leong. Diba? Ang ganda ng development ng kwento Bueno, mga kababayan natin, kaya natin sinasabi ito. Diba? Ito kung sa Bisaya pa gaba Gaba. Doon sa colloquial na usapan, karma. Bakit? Natatandaan niyo po ba kung ano nangyari dito kay Chief Justice Renato Corona? Yan. Pag-upo po nung namayapa nating Pangulo na si Noynoy Aquino, aba ito po ay talagang napag-initan Kaya ito po ay na-impeach. Biro mo, Supreme Court Chief Justice ka. Noong 2012, ikaw pagkaisahan ng mga kongresista para ikaw ay ma-impeach, di ba? Masakit Pero mo, Chief Justice of the Supreme Court, hindi lang yan. Aba, nung maupo po si Digong noong 2016, di ba? Nanalo si Digong Aba, binalingan naman si Chief Justice, yung pumalit po kay Chief Justice Renato Corona, na namayapa na po yun. Ang pumalit po dyan si Maria Lourdes Sereno. Ano pong ginawa nung administrasyon ni Digong? Binanatan po ito ng quo warranto petition. Noong 2018, nasipa rin ito. At hindi lang yan. Yung pagiging Chief Justice niya, naging null and void mula doon sa 2012 hanggang 2018. Siya po ay kabilang doon sa 24 na naging Chief Justice nawalang bisa po yun.
Kaya ang pinakahuling naging Chief Justice, kaya lamang ay na-impeach nga, ito pong si Chief Justice Renato Corona. Hindi po natin masasabing si Maria Lourdes Sereno ay former Chief Justice sapagkat pinawalang bisa nga po eh. Dahil po doon sa tinatawag na co-warranto. O, di ba? Bakit? Sapagkat ito pong si Maria Lourdes Sereno, katulad po ni Justice Secretary Laila de Lima, ito po yung nagkomento hinggil po doon sa drug war. Nagkomento, hindi siya pabor. Aba, di binalingan siya at siya ang napag-initan, di ba? Yan mga kababayan natin, yan mga kwentong balikan. Kaya, hindi po nakapagtataka at maaaring manindig ang balahibo mo rito sa Perlas ng Silangan, dito po sa ating bayang Magiliw, sapagkat punong-puno nga po ito ng kababalaghan eh, di ba? Pagdating po nitong Alice Goo, na sinundo nga po ng ating DILG Secretary na si Benhar Abalos, the third. Baka akala nyo naman yung tatay niya. Yung tatay niya, dating Comelec chairman, hindi ba? Na alam nyo na kung ano nangyari doon sa City Idil sa China. Nakasama po ang former president natin na si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? May bumaliktad din doon eh. Ang bumaliktad po to si Joey De Venecia. Yung anak po ng dating speaker na si Joe De Venecia. Ayan. Kaya yung mga kasama natin sa partido, mga kaibigan natin, mga tinatawag nating kabalikat, abay minsan yan po ang talagang nagpapabagsak ng balikat eh. Yan po ang bumabaliktad. Kaya nga sabi natin dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, abay huwag kang basta-basta kampante rin sa nakapaligid sa'yo. Hindi ba? Alam naman natin kung ano nangyari sa kwento ng inyong pamilya. Dahil dyan sa hidwaan ni Johnny Ponce Enrile at saka ni Fabian Ber na AFP chief noon. Si Johnny Ponce Enrile po ang Defense Secretary noon eh. Dahil sa hidwaan selos, dahil medyo alam nyo na si First Lady ma-impluensya eh. Nagkudita itong grupo, kasama nga ako si former Senator Gringo Honasan, kumampi na rin yung pinsan niya na PCINP chief na si Fidel Valdez Ramos na sa bandang huli naging presidente rin. Yan. Kumampi kay Cory, okay. Kaya yung EDSA Revolution na yan, talagang pinag-umpisahan po niyan, kudita. Bumaliktad din, di ba? Asa na ba ngayon si Johnny Ponce Enrile? Andyan. Diba? Nandoon sa anak na ngayon ay Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga yung baliktad eh. Parang bibingka, di ba? Pagka, hot cake. Pagka sapaw mong gano'n, pagkaluto, babaliktad rin mo para maluto. Kaya, mga kababayan natin, itong ating bansa ngayon, punong-puno nga po ng hiwaga. Sikat po ito eh, hanggang sa Indonesia. Hanggang sa Amerika, pinag-uusapan nito eh. Kaya mga kababayan natin, hintayin natin ang pagdating nitong si Alice Goo at talagang kapanapanabik ang mga ilalahad nito. Dahil kung talagang ito raw po ay merong banta sa buhay, ay yung mga nasa sa likod nito. Maaaring sabihin ang katotohanan. Di ba? Okay, maraming salamat at baka gusto niyo i-subscribe ito. Mag-subscribe na kayo, i-share nyo, mag-like naman kayo para naman yung pong ating bilang tandaan nyo. Dati 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon po mahigit na pong 200. Kaya tuwing tayo gagawa ng kwento at maglalahad ng katotohanan, tandaan po natin ang tunay na Kristiyano. Yung pong naglalahad, nagpapahayag. Yan. Di ba? Kaya doon po sa Davao, ngayon kung meron mang konflikto dyan sa nangyayaring pagtugis dito po sa Son of God, doon po sa kanyang palasyo, doon sa kanyang kingdom of Son of God. Di Son of God, di si Apollo Kibuloy, di ba? Hindi po, kingdom niya yun eh, at siya ang Son of God eh. Kaya, hintayin natin.
may magagandang balita. Talagang ito talagang kapanapanabik. Maraming salamat po. Kokoy Alano ha. Remember, bakas at alingaw-ngaw. Subscribe, share, like, dadami tayo. Pagdami natin, mas masaya. Sa ulit.